Magandang araw, Guro. Ako po si Elijah Linyabon at ako'y maglalahad ng storytelling kay Apol. Simulan na natin. Matagal pa bago nang malaman ng mundo ang agham o elektrisidad. Ang mga tao ay tumingin sa mga Diyos para sa mga sagot. Kabilang sa kanila ay nakatayo ang isa na nakuha parehong mga puso at takot. Siya ay hindi lamang ang Diyos ng araw. Siya ay musika, propesiya, pagpapagaling, tula, at archery. Ngunit ang kwento ni Apollo ay halos hindi nagsisimula. Ang kanyang ina o si Leto ay hinabol ni Hera, ang reyna ng mga Diyos, na nasunog sa pagsiselos. Si Leto ay gumala ng walang katapusan na naghahanap ng lugar upang manganak. Ang sabi ni Leto, "Unti na lang." Si Leto ay gumala ng walang katapusan na naghahanap ng lugar upang manganak. Ang sabi ni Leto, "Unti na lang." Si Leto ay gumala. Sa wakas, isang maliit na Isla Delos ang kumuha sa kanya. At doon sa ilalim ng isang ginataang kalangitan, ipinanganak ang kambal na si Artemis at ang kanyang diyosa ng pangangaso at si Apollo. Kahit bata pa siya, sinubukan siya ng tadhana. Sa Delphi, isang halimaw na nangangalang Python ang pumulupot sa sagradong lupain na nagdudulot ng takot ng bayan. Si Apollo, ng armadong pana, ay tinusok siya nito. Sa pagpaksak ng Python, inangkin ni Apollo na ang Delphi ay ang lahat ng kanyang tinig at ang katotohanan ay ang Gresya ay naging kanya-kanyang boses. Ngunit si Apollo ay hindi lamang isang mandirigma. Nag-iisip din siya sa ilalim ng araw at tumutugtog ng ginintuang lira. Ito ay nagpapatahimik ng bagyo, nagiging inspirasyon sa mga makata, nagpapagaling ng sakit. Naniniwala ang mga Grego na ang mga kanyang mga himig ay nagdadala ng balanse sa mundo, harmonya sa pagitan ng katawan at kaluluwa. Siya ay isang manggagamot, gaya siya ng isang mandirigma. Gayunpaman, sa lahat ng kanyang kadakilaan, si Apollo ay hindi malaya sa sakit. Minsan lang siyang umibig ng walang pag-asa sa isang nimpa na nangangalang Daphne. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang hinahabol siya nito sa kagubatan. Ngunit nanalangin si Daphne na makatakas siya at nang maabot siya ni Apollo, siya ay nagbagong anyo bilang isang puno ng laurel. Ang kanyang kagalakan ay napalitan kaagad ng kalungkutan. Sa halip na galit, pinarangalan ni Apollo ang kanyang sarili bilang isang simbolo ng tagumpay, na pinaralangangan niya ang kanyang sarili bilang isang simbolo ng tagumpay. Minsan lang ako magmahal, pero bakit ganun? Ito ang katotohanan ni Apollo. Siya ay isang Diyos ng kaiyabahan. Siya ay nagpapagaling sa pamamagitan ng isang paghipo o sa pamamagitan ng salot. Kaya niyang gabayan ang mga hari ng may karunungan o pagpapakumbaba sa kanila na may kapurusahan. Para sa mga Griego, ginawa siyang totoo, makapangyarihan, at hindi malilimutan. Siya mismo ang araw, mainit at nagbibigay buhay, ngunit mabangis din at nakakabulak.
Kaya sa susunod na manood ka ng pagsikat ng araw o makarinig ka ng musika na pumupukaw sa iyong kaluluwa, alalahanin mo si Apollo, ang Diyos na nagpapakita na kahit ang pinakamaliwanag na liwanag ay nagdadala ng mga anino, ngunit ginagabayan din tayo pasulong. Ang apoy ni Apollo ay nanginginas pa rin, walang hanggan sa bawat nota ng musika at bawat sinag ng araw. Paalam.